Ganyan eh. Pag sobrang nasasaktan, kahit kantahin niya yung "Please be careful with my heart," walang talab. Mas sinusunod niya yung kanyang ano po, nararamdaman. Tatanungin ko kayo. Can you trust your heart? Pwede niyo bang pagtiwalaan ang puso mo? Can you trust your heart? Kasi sa mundo, pakinggan mo ang tibok ng iyong puso. Sundin mo ang iyong nararamdaman. Ngayon, pwede bang pakinggan? Pwede bang sundin? Aba, teka lang. Ano ibinubuga niya? Can you trust your heart? No. The Bible tells us, the heart is what? Deceitful. At hindi lang sabi ng Bible, ang puso madaya. Above all things, yung ranking nga ng kadayaan ito. Okay. Sino po sa inyo nadaya na? Kilala niyo po kung sino nandaya sa inyo? Ako po, naranasan ko ulit. Ano po? Ako po yung bata, elementary. Usong-uso nun yung text, yung baraha. Ang text nung araw, ganun, hindi yung sa cellphone. Yung ganun. Ganon. Makapal yan, makapal. Ganyan kami lahat. Sobrang dami na nakaganon. Kaya pinaparaga namin. Tapos, para kami mga 9 months old na. Minsan, pag-resist namin ginagawa yan eh. O kaya, pagkatapos ng lunch, ando na kami sa pin. Nakita ako. Sige, laban tayo. Ito pamato tawag eh. Dalawa. Hagis. Taob yung akin sa kanya kara. Bayad ako. Hagis ulit. Taob yung akin. Kanya naman kara. Abay, nung bumagsak yung kanyang pamato sa may halaman na ganyan, medyo nakaganyan ng konti. Nasama ka silip ko, doble kara. Kaya pala hindi ko matalo eh. Kahit anong gulong mo doon sa pamato ko, hindi matalo eh. Mula nung makilala ko siya Mandaraya, hindi ko na siya nilalabanan. Hindi ko na siya pinagtiwalaan. Pagtitiwalaan mo ba yung taong kilala mong madaya? Hindi po. Ngayong nalaman mo ang puso mo'y madaya, pagtitiwalaan mo ba yan? The Bible tells us the heart is what? Deceitful. Kaya maraming wrong decision came from our heart. Amen? Kaya mga kapatid, uy, painggan mo ng tibok ng puso mo. Sundin mo ang iyong nararamdaman. Yun ba talaga ang totoo dapat na ginagawa? Hindi po. And desperately what? Evil. Who can know it? Sige, tanungin ko po kayo ngayong umaga. In love ka ba? Sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo? O dinadaya ka lang ng puso mo? Tignan niyo po yung daya ng puso. Napakalinaw na sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa hindi Kristiyano. Ano ginagawa ng Kristiyano? Nakikipagrelasyon pa rin saan? Unbeliever. Are you listening, church? Amen. Madaya above what? All things. Ito pa daya ng puso. May konting pleasure, pero napakalaking delikado pag dinaya tayo ng puso natin sa kasalanan. See? Because our heart is desperately what? Evil. May tanong dun eh. Ano po ang tanong? Who can know it? O, sino ba nakakaalam nito? Diba? Ang sanlibutan, alam ko ba to? Hindi! Sino lang naghayag dito? Salita ng Diyos. Kaya yung mga tao, ay, pastor, huwag mo na akong Biblean. Mabait naman ako eh. Hindi na kami Bible doon, no?
Alam niya, maraming hindi alam ang tao patungkol sa salita ng Diyos. At church, dapat ba tayo ngayon magsisiyan? Kailangan pa ba natin ngayon i-condemn? Kailangan ba natin maggawa, sundin ang puso natin? Paano kung sinasabi ng puso mo, oy, magpatigwakal ka na. Tapusin mo na ang buhay mo. Huwag ka na magpatuloy. Paano kung yun ay tinitibok? Sundin ba natin? Huwag natin sundin kasi puso natin madaya. Dinadaya lang tayo. When we say daya, sa simula hindi mo alam na dadaya ka eh. Katulad ko, tira ko ng gano'n. Sa simula hindi mo alam na daya ka. Pero kapag ubos na yung baraha mo, teka lang. Marami nang nawala sa'yo. Tsaka mo marirealize na dadaya ka pala. Ngayon mga kapatid, i-realize mo na ngayon na yung puso mo, madaya. Para hindi ka na madaya. Hindi ka na mawalan. Hindi ka na masaktan. Sinaktan ka, ikaw mo, sobrang sakit. Tayo mo yung gano'n. Pag sinunod natin ang sinunod niya, dinadaya ka na meron pang future. Dinadaya ka na may Diyos pa na magbibigay sa'yo ng hope. Amen. Amen? Amen. May Diyos na magbibigay ng hope. Are you listening? Amen. Can you trust your heart? The answer is what? The answer is what? No. Deceitful. Madaya. Alin sa palitan mo minsan ng pera, binilang sa harapan mong gano'n, swakto. Ikaw naman, masaya. Okay. Konti lang ang ano dito, yung bawas. Galing. Pag-uwi yung bili lang uling gano'n, kulang ng 300. Ganyan po ang daya, sa umpisa hindi mo malalaman. At maraming tibok ito na pinadaya kita. Hindi mo sasabihin na. Kunyari, hindi kita dinadaya, hindi kita dinadaya, hindi kita dinadaya. Tama yung nararamdaman mo. Tama. Oh. Kaya nga eh. Kaya kami na winasa. Bakit nadaya? Masarap kasi yung pakiramdam eh. Pero nadaya. Hindi assurance na masarap ang pakiramdam mo, susundin mo na. You need to realize that your heart is what? Deceitful. Ngayon, Pastor, ano gagawin natin ngayon? Gusto nyo malaman kung anong gagawin? Next Sunday natin i-discuss. Ano ang sabi ng Bible? Ano ang dapat natin gawin sa puso natin na desperately wicked? Alam niyo, nakakita na ba kayo ng mga taong desperado? Sa basketball, yung desperado manalo. Lahat ng daya gagawin. Bibigyan ng pera ng referee. Sisiko. Kapag desperado kang manalo, lahat gagawin mo eh. Ganun po ang puso. Desperately what? Wicked, lahat gagawin yan. Ngayon, ganito katindi ang puso. So, naintindihan na po natin yan kung anong meron dito? Hindi lang po ito yung nagmahal, nasaktan. Hindi lang po. Masyado tayong binibili ng sanlibutan. Hindi natin alam ito, ugat ng maraming kasalanan. The love of money is the root of all evil. Kaya mga kapatid, sa isa, huwag magsisihan. Igual yan ang puso. Accountable ako sa Diyos. Accountable ka sa Diyos. Accountable ka sa Diyos. Guardia ng puso. Amen? Amen. Para hindi bumuga ng mga issues of life. Ngayon, ano po gagawin natin? Here's the Bible tells us. How to overcome the wicked heart. How to overcome. Ito ang sabi ng Bible. Let's read. Also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart,
and with fasting, and with weeping, and with Amen. Yung buo ng puso mo na wicked, i-turn mo sa Panginoon. At anong klaseng pagsisisi ang dapat gawin? Hindi yung, Lord, sorry po, nagkasala po ulit ako. In Jesus' name, Amen. Hindi po yun ang nakalagay. If you are serious, if you are decided to change your heart, we need to what? Fasting, serious matter. Hindi ka kakain. With what? Weeping, iyak sa Panginoon. And with what? Mourning. Ano ibig sabihin dito ng Bible? Sinserong pagre-repent. If you are not serious, babalik lang din niya. Amen? Amen. If you are not serious. Minsan ng mga babae, testingin ka lang kung seryoso ka o hindi. Diba? Morning, ano ba sabi ng Bible? With all your heart. Ito yung evil heart ko. Ito turn ko ngayon sa Panginoon. Pagsisisihan ko lahat yan ng seryoso. At pag napagsisihan ko na yan, ano ba ang sabi ng Bible? And rend your heart. When we say rend, punitin. At wag daw ang punitin ang iyong garments. Wag yung outer lang na pagsisisi. Yung parang Lord, tama ka. Pero yung puso hindi naman totoo. Eh, hindi nagbabago. Seryosohin mo ang paghingi ng tawad para seryoso din ang bisa. Amen? Ang resulta, amen? Sabi nga nun, rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for He is what? Gracious. Listen carefully. Kapag ang puso mo, dinrive mo lang yan, ang sarili mong puso mo yung buhay mo, papahamak ka niyan eh. Pero pag pinag-drive mo ng puso mo ay ang Panginoon, the Bible tells us, ang Panginoon napakabiyaya. Ipapahamak ng Diyos puso mo? Hindi. Ang Diyos mabiyaya. O ganun ka o. O dito kayo sa Panginoon. Ang likuran ko to, ang Panginoon. O, Panginoon ang kaharap ko ngayon. Anong Panginoon ang kaharap ko ngayon? Mabiyaya. Ano ba po? Merciful. Ang puso natin walang awa yan. Itutuloy-tuloy yan ng kasalanan. Hindi yan maaawa sa iyo. Amen? Amen. Okay? O sige, magbigti ka na. May awa? May awa? Oh. Are you sick, church? Amen. Tinira ka, tirahin mo rin. May awa? Sinaktan ka, saktan mo rin. May awa? Merciful. Slow to what? Anger. Ang puso natin kapag hindi natin binigay sa Panginoon, kalit lagi yan. And great of what? Kindness and repentant him of the Evil. evil. para po maging safe ang puso natin. With all our heart, turn it to the Lord. Sa mga bisitang narito ngayon, ito po sasabihin ko sa'yo. Magbago ka man ng relihiyon. Pasukin mo lahat ng relihiyon. Magbago ka ng relihiyon. Pero pag hindi na bago ang puso mo, hindi ka rin magbabago. Because religion, hindi kayang baguhin yan. Sino lang makapagbabago ng puso natin? Malinaw na binanggit. Ang Panginoon. We need the Lord. Not religion. Ano ang sabi ng Romans 10 verse number 9? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in what? In thy heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. Even your salvation, yung kaligtasan mo. Sa palagay niyo mga kapatid, pag wala ang Panginoon sa puso ng tao at wicked ang puso ng tao, saan pupunta ang tao? Impyerno o langit? Impyerno! Dahil wicked ang puso ng tao eh.
Pero may good news. Sampalatayanan mo lang sa puso mo si Kristo. In thine heart, believe in thine heart na si Kristo ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At pag ginawa mo yan, ikaw ay ano po? Maliligtas. Yung salvation mo, nakasalala yan sa Panginoon. Sa mga bisita natin, are you willing na sampalatayan ng Panginoon sa puso natin? Ginawa mo yan, the Bible tells us, thou shalt be saved. Ililigtas ka ng Panginoon. The church, mga member ng church na ito, give diligently. Amen? Guardiyahan itong puso. Unitin at ibigay sa Panginoon. Let's overcome our weakness. Ayaw tayo lahat. Manaming Diyos, kung bakit kami may rebellious attitude na sinabi namin na ganito, dapat may maayos na buhay, maayos na appearance, pananamin, but we are still rebelling against you because of our heart. Sa mga bisita namin narito ngayon, you don't need religion para ka maligtas. You need the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ngayon ay magde-decide mananampalataya ng buong puso mo sa Panginoon, na siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay, siya ay namatay para bayaran ang ating kasalanan, siya ay nabuhay na muli para magkaroon tayo ng tagapagligtas. At kung yan ay gagawin mo mula sa iyong puso, buong-buong pagtitiwala